Sa kalawakan, habang sakay sa isang spaceship ay nag-ensayo si Spike nang bigla itong tawagin ni Jet para kumain. Habang kumakain ay ipinakita ni Jet ang litrato ng susunod nilang target pero mas inuna pang magreklamo ni Spike tungkol sa puro gulay at walang karne na niluto ni Jet. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Jet ang pagpapaliwanag ng tungkol kay Asimov so lansa na siyang pumatay sa sarili nitong mga tauhan at pagkatapos ay tumakas. Ayon sa sabi-sabi ay nagtatago umano iyon sa Tijuana kasama ang chicks nito. 2.5 milyon ang nakapatong sa ulo ni Asimov, ang sagot para magkaroon na ng karne ang luto ni Jet. Maya-maya pa ay nakalampas na ang spaceship nila sa tinatawag na gate at doon na lumipat si Spike ng sasakyan. Sa isang magulong lungsod na puno ng manginginam at magsusugal, pumasok ang isang lalaki at isang babae sa isang bar upang uminom ng alak at doon na rin naganap ang sikretong transaksyon. Tingid sa kaalaman nila na may umaaligid sa kanilang mga armadong lalaki. Nang subukan ng lalaki sa sarili ang bloody eye na tinatawag ay doon na rin nag-umpisang sumugod ang mga armadong lalaki na nagpaula ng bala. Nagmistulang halimaw ang lalaking gumamit ng bloody eye at wala man lang nakapatay dito sa nangyaring enkwentro. Samantala, pumunta si Spike sa isang manghuhula at sinabi nito sa kanya na isang pulang mata na coyote ang lilito sa dulong hilaga ng bayan. May makikilala rin umano siyang babae at tatangkain siyang patayin ng babaeng iyon. Hindi inintindi ni Spike ang sinabi ng matanda at sabay nagpaalam na ito para umalis. Samantala, pumunta naman si Jet sa bar na pinangyarihan ng insidente kanina nang biglang may dumating na dalawang lalaki at hinahanap si Asimov kaya nagtago ito. Nang marinig na may nalalaman ang mga iyon ay agad lumabas si Jet at nagtanong sa dalawa ng mga impormasyon. Habang nagmamaneho si Spike ay bumaba muna ito para magbanyo at wala siyang alam na si Asimov ang lalaking naroon na siyang tinutukoy na coyote ng manghuhula. Nang makalabas naman siya ay doon niya nakasalamuha ang babaeng kasama ni Asimov. Nagkaroon sila ng pag-uusap nang bigla siyang sakali ni Asimov kaya agad yung pinigilan ng babae at saka umalis. Nawalan ng malay si Spike hanggang sa dumating na doon si Jet. Sinabi nito na malabong mahuli nila si Asimov base sa mga nalaman nito sa mga lalaking nakausap nito kanina. Tumayo si Spike at sinabi ang nalaman mula sa babae na papunta ang mga iyon sa Mars pero bago iyon ay ibibenta muna umano ng mga iyon ang tulad ng hawak ni Spike na palihim nitong nakuha mula sa jacket ni Asimov kanina. Nakarating na sina Asimov sa Liger kung saan ito ibibenta ang Blood Eye. Agad nitong tinabihan ang lalaking ketransaksyon pero nang ipapakita niya na ang kapsulang may lamang Blood Eye ay doon na ipinakita ni Spike na nasa kanya iyon. Sinabi ni Asimov na ibalik iyon ni Spike ngunit sa halip ay binaril nito ang lalagyan nito. Dahil doon ay naglaban ang dalawa nang biglang may dumating na namang mga armadong lalaki na nagpaulan sa kanila ng bala. Nasapulan ng babae sa tiyan kaya naglabasan ang mga nakatago dong kapsula na naglalaman ng blood ay bagay na ikinagalit ni Asimov sapagkat napakahalaga ng mga iyon. Naipit din si Spike sa grupong humahabol kina Asimov kaya tinulungan siya ni Jet habang sinusubukan namang tumakas ng dalawa. Nang makasakay sa kanyang sasakyan ay agad na sinundan ni Spike sina Asimov na kasalukuyan pang gumagamit na naman ng blood eye. Napansin ng babae na wala na silang matatakbuhan pa kaya naman ito na mismo ang tumapos kay Asimov at mag-isa nitong hinarap ang mga umatake sa kanila. Dahil bigo sa paghuli kay Asimov ay bumalik na lang si Spike sa kanilang spaceship. Para sa susunod na target ni Spike, napanood niya sa telebisyon ang tungkol kay Abdul Hakim. Isa iyong pasakal na magnanakaw ng alagang hayop at may pabuya itong 8 milyon. Tinanggap niya ang alok ng isang doktor na hanapin si Abdul kaya agad niyang inalam ang kinaroroonan yon. Sa isang gilid ng palengke naroon si Abdul na may kausap sa telepono dala ang malaking malita. Ko ay nahinala para sa doktor kung ano ang laman yun at inisip pa na baka maliit na babae umano ang nasa loob ng malita. Pumunta muna si Abdul sa isang bar para uminom pero ginulo siya doon ng isang matanda hanggang sa maitakbo ng isang lalaki ang dala niyang malita. Hindi niya na iyon naabutan dahil sumakay yun sa dumaan na isang malaking truck. Ngunit nang silipin ng lalaki ang malita ay nagulat ito dahil galit na hayop ang nasa loob niyon. Samantala, kumilos na si Spike para pumunta sa lugar na kinaroroonan ni Abdul. Sa isang pet shop ay sinusubukang ibenta ng lalaki ang laman ng malita at doon ito nakita ni Spike. Tinutukan niya ito ng baril dahil napagkamalan niyang iyon si Abdul. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Spike sa tindera na buksan ang malita pero nagulat siya dahil isang aso lang pala ang laman yon. Dahil doon ay umalis na si Spike at habang naglalakad ay wala siyang ideya na nakasalubong niya na ang Abdul na hinahanap niya. Habang nagtatawadan ang lalaki at ang tindera sa presyo ng Welsh Corgi na aso ay biglang tinutukan ni Abdul ng baril ang lalaki.
Nang kukuhanin na sana ni Abdul ang corgi ay bigla siya nitong inatake dahilan para mag-ulat ang iba pang mga hayop na naroon kaya nakalabas ng kulungan ang mga iyon. Habang hinahabol ni Abdul ang corgi ay may dalawang lalaki na sakay sa truck ang humahabol din dito at nakihabol na rin si Spike. Naghabulan lang ang mga ito hanggang sa hindi na nakalampas ang dalawang lalaki sa grupo ng mga nagsusugal na lalaki kaya si Spike ang naka-corner kay Abdul. Dahil sa laki ng pabuya ay desperado si Spike na mahuli si Abdul kaya nang sundan nito ang tumalong corgi ay tumalon din si Spike, ngunit nahulog sila ng aso sa ilog habang nasa bangka naman si Abdul. Dismayado si Jet kay Spike dahil sa halip na si Abdul ay isang corgi ang dala nito. Umahan si Abdul mula sa ilog at nang malaman ang oras mula sa dalawang bata na naroon ay napasabi itong 2 oras na lang ang natitira mula sa usapan nila kanina ng katawagan niya sa telepono. Samantala, patuloy pa rin sa paghahanap kay Abdul ang dalawang lalaki na maingat na kumikilos upang walang makaalam ng tungkol sa kanilang eksperimento. Maya-maya pa ay may katawagan muli si Abdul sa telepono at sinabi sa kausap na ihihinto muna nila ang kanilang pagkikita, ngunit hindi maganda ang pinagtapusan ng usapan nila. Nagpatuloy sa paglalakad si Abdul nang bigla siyang parahin ng isang matanda na nagsabing kayang masagot ng ibon nito ang katanungan niya. Naging interesado si Abdul kaya lumapit siya habang patuloy siyang pinaghahanap ng mga lalaki at pati na rin ni Spike. Ngunit biglang nakatakbo palayo ang corgi dahil sa narinig nitong tahol ng iba pang mga aso. Iisa ang pinupuntahang direksyon ng mga iyon hanggang sa dumaan ang mga ito sa likod ni Abdul kaya agad itong tumakbo para hanapin ang corgi kahit hindi pa nakakapagbayad sa manghuhula. Hinahabol ng mga aso ang sasakyan ng dalawang lalaki kanina bagay na hindi maintindihan ni Spike. Maging ang sasakyan ng ikinakasal ay kinuha ni Abdul para lang mahabol ang corgi na target din ng mga lalaking sakay sa sasakyan. Nagtagumpay si Abdul sa paghuli sa corgi kaya siya na muli ang hinabol ng mga lalaki, habang si Abdul naman mismo ang hinahabol ni Spike. Maya-maya pa ay biglang tumalon ang corgi palabas ng sasakyan dahilan para mahulog ito sa gilid ng daan kaya walang ibang magagawa si Spike kundi ang iligtas iyon. Hindi nagtagal ay bigla ring nahulog ang sasakyan ni Abdul kaya nadala ang nakadugtong na sasakyan ng mga lalaki. Dahil doon ay nahuli sila ng mga pulis at naging laman ng balita dahil sa salang pagnanakaw sa tinatawag na data dog na ginawa sa ilegal na pamamaraan. Samantala, umuwi na lang si Spike at wala pa ring kaalam-alam ang mga ito tungkol sa kung anong meron sa corgi na iyon. Sa isang bayan sa planetang Mars, isang babae ang pumasok sa isang shop. Inalok pa ito ng tabako ng may-ari ng shop nang bigla nitong maramdaman na may sumusunod sa kanya. Dahil doon ay inunahan niya na ang mga iyon sa pagpapaputok ng baril, ngunit nang palabas na siya ay bigla siyang na-corner ng mga nakasasakyang lalaki at saka pinaulanan ng bala. Sa huli ay wala rin itong nagawa at natangay rin ng mga lalaki papunta sa isang spaceship. Doon niya nakilala ang boss na kinilala siya bilang ang maalamat na si Poker Alice. Alam ng boss na may malaking utang ang babae kaya sinabi nitong tanggapin ng babae ang nais niyang ialok na trabaho. Samantala, habang sakay sa elevator sina Spike at Jet ay ikinikwento ni Jet ang tungkol sa panaginip niya na kinasangkutan pa umano ni Charlie Parker. Nang makarating sa loob ng kasino ay naghiwalay ang dalawa. Tumayo si Spike sa likod ng 3 matanda na nagsusugal at nagmistula siyang swerte sa mga iyon dahil nanalo ang mga ito. Maya-maya pa ay lumipat naman si Spike sa lamesa kung saan si Alice ang nagbabalasa ng baraha. Napatingin ito sa monitor at inisip na si Spike ang lalaking iyon, ang tinutukoy ng boss na uupo sa blackjack at matatalo sa tulong ni Alice. Pagkatapos ay ibibigay niyo ng huling chip sa magandang dealer bilang regalo na ibibigay naman ni Alice sa boss. Bilang kapalit ay babayaran ng boss ang mga utang ni Alice. Sa huling laro ay natalo nga si Spike pero kabaliktaran ang nangyari dahil hindi nito ibinigay kay Alice ang huling chip. Habang naglalakad si Spike ay nakabanggaan nito ang lalaking dapat ay nasa pwesto niya kanina. Nahulog ang chips ng mga ito at nagkapalit na ng nadampot ang dalawa. Agad na umalis ang lalaki habang si Spike naman ay hinabol pa ni Alice upang kuhanin ang chip. Ngunit napahiya si Alice sa mga tao nang sabihin ni Spike na nandaya ito sa laro at para hindi maaga ni Alice ang chip ay nagkunwari si Spike na nilunok iyon. May dumating na mga security guard kaya tumakbo na palayo si Alice at saka nagbigay ng senyales gamit ang bracelet nito upang ipadala na doon ang kanyang sasakyan. Niyaya na ni Spike si Jet na umalis na sa lugar. Sinubukang hanapin ni Alice si Spike pero nakasakay pala ang mga iyon sa bubong ng kanyang sasakyan. Samantala, nahuli naman ng grupo ng mga kalalakihan ang lalaking napagkamalang si Spike at nang nalaman ng mga ito na peke ang chip na hawak nyon ay tinapos na nila ang lalaki. Nagawa naman mahuli ni na Spike si Alice at dinala yun ng mga ito sa kanilang sasakyan. Pilit kumakawala si Alice at sinabing wala naman sana silang magiging problema kung ibinigay na lang ni Spike ang chip.
Nang iluwa yun ni Spike ay kinumbinsi yun ni Alice at sinabing kung mapupunta iyon kay Gordon ay ibibigay niyo ng kahit na anong gusto nila. Dahil doon ay sinuri ni Jet ang chip at habang hinihintay ang resulta, binuksan ni Spike ang big shot at doon nito nalaman na si Alice ay si Faye Valentine na may pabuyang 6 na milyon. Samantala, walang kaalam-alam ang dalawa na si Faye ay nakikipag-usap na kay Gordon gamit ang isang aparatong hugis lipstick. Sinabi nito kay Gordon ang kanyang kinaroroonan at nang maramdaman nitong pabalik na ang dalawa ay agad na itong nagpaalam sa boss. Dahil sa malaking pabuya ay sinabi ng dalawa na ibibigay nila si Faye sa pulisya. Nakiusap si Faye sa dalawa na huwag iyong gawin, ngunit desidido ang dalawa dahil ang mga pulis ang makapagbibigay ng pabuya sa kanila. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang bumangga ang sasakyan nila at doon sila kinausap ni Gordon upang makuha ang chip. Noong una ay hindi pumayag ang dalawa hanggang sa magkasundo ang mga ito na babayaran ni Gordon ang chip sa halagang 30 milyon. Nagawang maalis ni Faye ang posa sa kamay nito kaya nabuksan nito ang pinto at nakalaya mula sa pagkakakulong. Dahan-dahan siyang tumakas ngunit tinahulan siya ng corgi nang makita siyang lumabas sa pinto. Samantala, dahil sa laki ng halagang ibabayad ni Gordon ay agad na lumabas si Spike upang makipagnegosasyon. Ngunit, may masamang balak si Gordon bagay na nahol ata agad ni Spike kaya naiwasan nito ang putok ng baril ng lalaking kaharap niya at saka ito kinalaban. Maya-maya pa ay biglang dumating si Faye sakay sa sasakyan at tinangay ang perang pambayad sana kay Spike. Dahil doon ay pinaputukan sila ng mga tauhan ni Gordon kaya agad na bumalik si Spike sa sasakyan nila para umalis sa lugar habang tuluyan ng nakalayo si Faye. Bumalik ang dalawa sa kasino sa pag-asang suswertehin sila sa hawak nilang chip. Sa kalawakan, nakasakay si Faye sa kanyang sasakyan at namamroblema na ito dahil wala na nga siyang pagkain ay wala na rin siyang gasolina. Nag-aabang siya ng mahihinga ng tulong pero tanging sirang sasakyan ang natano niya. Sa isang restaurant sa loob ng satellite makikita sina Spike at Jet na sumusunod sa bago nilang target na sumailalim sa plastic surgery upang itago ang sarili. Tingid sa kaalaman nila ay may isang grupo ng mga tao na kumakain malapit sa mesa nila at pinag-uusapan ang tungkol sa espiya sa grupo ng mga ito na kailangan nilang mapigilan. Mama ang tawag nila sa kanilang pinuno at nang itanong yun kung sino ang nagbabantay sa bahay ay natigilan si Harrison at sa sobrang takot ay hindi makasagot dahil siya dapat iyon. Naputol ang usapan ng mga ito nang sumigaw si Morgan sa waiter para sa order nito, bagay na halatang ikinagalit ni Mama. Nang makumpirma ni Jet na iyon nga ang target nila ay biglang lumapit si Mama sa lamesa ni na Morgan, at dahil sa pambabastos ay pinaulanan ng bala ng mga tauhan ni Mama ang grupo ni na Morgan pati na rin ang iba pang nasa restaurant. Habang nagtatago sa ilalim ng lamesa ay pilit inaalala ni Jet kung saan niya nakita noon si Mama. Nang maalala nito na nagkakahalaga ng 25 milyon si Mama ay agad yung tinutukan ni Spike ng baril. Dahil wala na si Morgan ay si Mama na lang ang ihahalang doon ni Spike para magkapera. Hindi na nanlaban pa si Mama at sinabi sa mga tauhan niya na mauna na lang umuwi at susunod na lang siya. Samantala, nagsuot ng spacesuit si Faye at pumunta sa sirang spaceship. Nakita niya doon ang naghihingalong piloto na nagbigay sa kanya ng isang bagay at sinabing dalhin niya iyon sa ISSP, pero bago pumanaw ay nagbili na huwag niya yung bubuksan bagay na labis na ikinalito ni Faye. Gayunpaman sa kabila ng babala ng naghihingalong piloto, binuksan pa rin ni Faye ang case at doon nito nakita ang isang vial na may kakaibang likido sa loob. Sinuri naman ni Jet ang background ni Mama at doon nito nalaman na ang tunay na pangalan nito ay Twinkle Maria Murdoch. Pinuno ito ng dating mapayapang Space Warriors bago ito pumalit at ginawang marahas na terorista ang mga hindi tumiwalag. Sinubukang tawagan ni Jet ang gobyerno ng Ganymede ngunit nalaman nila na nakansela na kahapon lang ang pabuya kay Mama. Sa ibang lugar, nakipag-usap ang Space Warriors sa isang ministro ng planetang Ganymede para ipakansela ang pabuya kapalit ng pagpigil sa sinasabi ng mga itong plano. Gayunpaman, nagbanta ang mga ito na itutuloy pa rin ang plano kung hindi maibabalik ang kanilang Mama sa lalong madaling panahon. Sa Bebop, sinusubukang alamin nina Spike at Jet kung ano ang nangyari sa nakanselang pabuya nang biglang nakatanggap ang mga ito ng tawag pero iyon pala ay walang iba kundi si Faye. Hindi nila yun sinagot pero nagmakaawa ito para sa kanila ng tulong hanggang sa makita ni Faye ang Bebop na papalapit sa kanyang sasakyan. Muli siyang pinusasan ng dalawa at pinasok ng mga ito ang kanyang sasakyan para sa anumang bagay na pwedeng mapakinabangan. Nalaman din ng dalawa na winaldes lang ni Faye ang pera na ninakaw nito mula sa kasino. Sinabi ni Spike na wala namang mapapakinabangan sa mga gamit ni Faye hanggang sa makita nito ang vial bagay na ikinagulat ni Mama. Sa Ganymede, kinausap ng ministro ang presidente ng planeta tungkol sa pagsisikap na mahanap ang virus. Pagkatapos ng tawag ay may balita namang nakarating sa ministro na natagpuan na ang mga hamuli kay Twinkle.
Sa Bebop, nagulat si Jet nang wala man lang itong nakuhang impormasyon mula sa dating kaibigan na si Bob tungkol sa pagkakonsela ng pabuya kay Twinkle. Dahil doon ay tinakot ito ni Jet na isisiwalat ang tungkol sa nawalang mga ilegal na pampatak sa mata na kinumpiska noon ni Bob. Sa takot na mapatalsik sa posisyon, sinabi ni Bob ang katotohanan na ang Space Warriors ay nakabuo ng isang virus na tinatawag na monkey business na magbabalik sa sinumang tao na makakaugnayan ng unggoy. Habang nag-uusap ang dalawa ay pilit sinusubukan ni Spike na mabuksan ang vial at pagkatapos ng usapan ay sinabi ni Jet kay Spike na pakakawalan na nila si Twinkle, bagay na ikinatuwa nito kaya nakipagkita sila sa Space Warriors at atubiling pinakawalan si Twinkle. Nagmasid ang ministro sa pag-asang mahahanap nila ang virus nang bigla itong makatanggap ng tawag mula kay Twinkle na gustong malaman ang tungkol sa napag-usapan nilang pangako ngunit hindi sila nagkasundo. Samantala, patuloy na sinusubaybayan ng ISSP ang sasakyan ng Space Warrior sa isang lugar sa kalawakan. Naglabas ang sasakyan ng mga hindi nakapipinsalang bomba na sumasabog lang para magbigay ng mensahe. Habang nakaupo si Jet ay biglang tumawag si Bob upang ipaalam ang tungkol sa isang balita na ginagawa ni Twinkle ng live. Nagbigay si Twinkle ng talumpati kung paano tinalikuran ng sangkatauhan ang kalikasan at ang kanyang virus ay naglalayong ibalik sila dito. Nang malapit na ang mga pulis ng ISSP sa decoy ship, sumabog iyon na naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Huling naglagay ng pabuya ang gobyerno ng Ganymede kay Twinkle na labis na ikinatuwa ni Spike at Jet, ngunit dapat munang mapatigil ang virus bago nila makuha ang pera. Dahil doon ay agad na tumungo si Spike sa gate at sinubukang pasabugan ang bomba, ngunit nahati iyon sa 3 missile. Nagawang tamaan ni Spike ang dalawa pero hindi na ang pangatlo kaya agad itong humingi ng tulong kay Jet. Gayunpaman, walang nagawa si Jet sapagkat wala ang mga sandata ng Bebop at ang kanya ng Swordfish ay hindi mag-recharge sa oras. Doon na nagpakita si Faye na nakatakas na mula sa kanila at nakapaggas na rin ang sasakyan. Nag-alok ito ng tulong kapalit ng mas mataas na hati sa presyo ng pabuya, at dahil wala ng choice ang dalawa ay tinanggap na nila ang alok ni Faye. Nagkaroon muli sila ng problema dahil sa paglitaw ng napakaraming warhead. Tila nawala ang lahat hanggang sa tumawag si Bob upang ipaalam sa mga tripulante na isasara ng gobyerno ng Ganymede ang gate upang ihinto ang mga missile kaya agad na lumabas sina Faye at Spike bago pa tuluyang nagsara ang gate. Nabigo ang plano ni Twinkle at ng grupo nito nang biglang lumitaw mula sa bulsa niya ang babasaging bagay na lumutang sa ere hanggang sa mabasag iyon na siyang naglabas ng virus. Huling nalungkot sina Spike at Jet sa pagkawala ng pabuya, ngunit sinubukan silang aliwin ni Faye na ngayon ay kasama na rin nila sa sasakyan. Sa isang lungsod sa Mars, 2 boss ng sindikato ang nagbigay ng lagda sa pamamagitan ng pag-imprenta ng kanilang thumb mark gamit ang sariling dugo bilang tanda ng kanilang alyansa. Maayos na nagkasundo ang mga ito, ngunit sa pag-alis ng isang boss ay biglang sumabog ang sinasakyan nito, habang inatake naman ang isa sa opisina nito. Ang huling salitang nabanggit ng boss ay kung naroon si Spike ay hinding-hindi nyo hahayaang gawin yun ng pinuno. Napangiti na lang ang pinuno nang marinig iyon. Sa Bebop, nag-uusap ang dalawa tungkol sa panibago nilang target na si Mao Yenrai, ngunit napansin ni Jet na parang iniiwasan yun ni Spike kaya nagtanong ito kung may inililihim ba ang kaibigan. Medyo nagkaroon ng hindi pagkakaunawan ang dalawa nang biglang dumating si Faye na nakiusyoso sa usapan ng dalawa. Biglang umalis si Spike at hindi na nakipag-usap pa kay Jet kaya binalaan ito ni Jet na labas siya sa kung ano man ang mangyari dito. Tiningnan ni Faye ang mga impormasyon ni Mao Yenrai at nalaman nito ang tungkol sa 28 milyong pabuya doon. Tinanong nito si Jet kung iyon ang sunod ng mga itong target pero pinatay niyon ang monitor at nag-walk out lang si Jet dahil sa pagkainis kay Spike nang biglang si Faye ang makatanggap ng mensahe ng lalaki sa monitor. Maya-maya pa sa isang opera house, dumating si Faye at sinabing siya ay bisita ni Mao Yenrai kaya napilitan na ang bantay na papasukin siya kahit wala siyang may pakitang tiket. Nagsisimula pa lang ang palabas habang hinahanap ni Faye ang kahon ni Mao, ngunit tinutukan siya ng baril ng mga gwardyang napagtanungan niya. Samantala, sa isang tindahan ay 2 batang lalaki ang sinubukang magpuslit ng magazine pero sa pagtakbo ng mga ito ay nahuli rin sila ng may-ari hanggang sa mabitawan niya rin ang mga ito dahil sa pagkagulat nang makita si Spike sa harap niya. Magkakilala pala ang dalawa pero ang alam ni Annie ay 3 taon nang patay si Spike kaya gulat na gulat ito nang makita iyon. Biglang napatingin si Spike sa litrato ng pamilya ni Annie kaya alam na agad nito na kaya naroon si Spike ay para magtanong. Ngunit nang inag ang kamay ni Annie nang tanungin ito ni Spike kung ano ang nangyari kay Mao. Dahil sa mga gwardya ay napilitan ng umupo si Faye sa loob ng box seat sa tabi ng dogwang si Mao. Natakot si Faye nang makita iyon nang may biglang magsalita sa may likod niya na nagpakilala bilang Vicious.
Samantala, binigyan ni Annie si Spike ng mga bala ngunit pinayuhan nito si Spike na huwag nang lumaban kay Vicious kahit alam niyang hindi ito makikinig. Biglang inagaw ni Spike kay Annie ang iinuman sana nitong alak at sinabing para iyon kay Mao. Bumalik si Spike sa Bebop para kumuha pa ng karagdagang mga bala kaya nakita siya ni Jet. Ipinaalam nito sa kanya na peke ang pabuya at malamang na isa lang iyong patibong ngunit alam pala ni Spike ang tungkol doon. Gayunpaman tutuloy pa rin si Spike dahil may utang na loob umano ito noon kay Mao kaya naman pinaalalahanan ito ni Jet para hindi matulad sa kanya na nawala ng braso dahil sa pagpapadalos-dalos noon. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Faye na humihingi ng tulong. Tinanong ni Spike ang lokasyon ni Faye pero hindi para iligtas ito kundi para makaharap si Vicious. Pumunta si Spike sa lugar at mag-isang nakipaglaban sa mga tauhan ni Vicious. Samantala, habang inaayos ni Jet ang halaman ay hindi ito makapag-concentrate hanggang sa makatanggap ito ng tawag mula kay Faye na humihingi ng tulong pero agad niya iyong pinagpatayan. Gayunpaman, hindi rin ito nakatiis at kumilos din paalis. Sa simbahan pagkatapos talunin ni Spike ang mga alagad ni Vicious ay ito na mismo ang nakaharap niya, baril laban sa katana. Pareho nilang nasugatan ang isa't isa hanggang sa itapon ni Vicious si Spike palabas sa bintana ng simbahan. Gayunpaman, nagawang makapaghagis ni Spike ng granada bagay na hindi agad napansin ni Vicious. Habang bumabagsak si Spike ay sumabog ang simbahan at doon nakita ni Spike ang mga pangitain ng kanyang nakaraang buhay. Kasunod yun ay nakita niya ang isang babaeng may blonde na buhok na nag-alaga sa kanya pagkatapos niyang mawala ng malay. Nang nagising si Spike sa kasalukuyang panahon, ang kanyang mga sugat ay nakabenda habang humuhuni si Faye sa pagkanta. Nalaman niya mula kay Faye na 3 araw siyang walang malay, ngunit natawa lang si Spike at sinabing sintonado ang dalaga bagay na ikinagalit ni Faye kaya't hinampas siya nito ng unan bago umalis. Isang araw, nagising si Spike mula sa isang panaginip habang nasa club ito. Dahil wala nang natitirang pagkain sa Bebop ay kinain na ni Faye ang nag-iisang dog food na kakainin din sana ng asong si Ain. Pagkatapos ay naupo ito at doon nito nakita ang impormasyon ng susunod na target ni na Spike na may pabuyang 3 milyon. Kasalukuyang nasa club ang dalawa para sa misyon sa paghuli kay Giraffe. Nang makumpirmang iyon nga ang target nila ay agad na kumilos ang dalawa. Kinuha ni Jet ang atensyon ng bantay na si Fatty habang sinundan naman ni Spike si Giraffe na may sinusundang isang bata at matandang lalaki. Nakarating ang mga ito sa isang hotel. Pinasok ni Giraffe ang silid habang nakatutok sa lalaki ang baril at sinabing ibalik ni Zebra ang bata, ngunit tumilapon lang ito palabas ng bintana kaya agad na sinalo ni Spike si Giraffe. Gayunpaman, duguan na si Giraffe kaya inisip ni Spike na mawawala na naman ang pabuyang makukuha sana niya. Bago tuluyang malagutan ng hininga ay sinabi ni Giraffe na huwag magpapadala sa itsura ng batang lalaki at tulungan umano iyon ni Spike. Pagkatapos ay iniabot nito ang isang singsing na may bato. Nang makabalik sa Bebop ay agad yung sinuri ni Jet pero hindi nito masigurado kung anong bato iyon kaya napagdesisyonan ni Spike na itago na lang din iyon. Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Jet kay Fatty upang makakuha ng impormasyon. Doon nalaman ni Jet na ang batang lalaki ay nagngangalang Wen at sinusundan ni Giraffe ang tagapag-alaga niyo na si Zebra. Ayon kay Fatty, dating magkaibigan ang dalawa at parehong namuno sa isang organisasyon na tinatawag na Self-Defense Volunteer Squad hanggang sa 10 taon na ang nakalilipas, ni-raid nila ang isang pasilidad. Ngunit makalipas ang ilang araw, nawala na lang bigla si Zebra at natagpuan na lang ni Giraffe ang sarili sa kakaibang lugar na noon lang nito nakita. Inisip ni Giraffe na tinraidor siya ni Zebra para mag-isa na nitong mapatakbo ang grupo, at di kalaunan ay naging tagapag-alaga ito ni Wen. Samantala, nakita ni Spike si Wen na tumutugtog sa ibang club kaya sinundan niya ang dalawa sa isang bodega. Tinitingnan ni na Jet at Faye ang mga impormasyon ni Wen sa mga pahayagan, nang biglang napansin ni Faye ang petsa na mahigit 30 taon na ang nakalipas ngunit ganoon pa rin ang itsura ni Wen at hindi si Zebra ang tagapag-alaga sa litrato. Sinubukan ni Spike na makipag-usap ng mahinahon kay Wen dahil bilin umano ni Giraffe na iligtas ang bata, ngunit bigla iyong bumunot ng baril at nagpaputok. Tinamaan si Spike sa braso kaya nabitawan nito ang kanyang baril at saka siya binalaan ni Wen na huwag makisali. Tinawag ni Spike na bata si Wen pero sinabi nito na ganun lang ang itsura niya pero siya ay buhay na bago pa nasiloyan ni Spike ang mundo. Noong bata pa si Wen, lumabas sila ng kanyang mga magulang para mag-picnic. Ngunit biglang nawala ng kontrol ang hyperspace gate at naglabas ng kakaiba at mapanirang enerhiya na siyang sumira sa isang tipak ng buwan ng mundo. Dahil doon ay tumigil sa pagtanda ang katawan ni Wen at tila wala ng kamatayan pa. Marami ang nagka-interes at nagnanais na mapag-eksperimentuhan siya pero nauna pa ang mga iyon na mamatay kesa sa kanya.
Nang salakayin ng defense squad ang laboratorio na tinitirhan ni Wen, doon ito pinawalan ng kakayahan si Zebra upang gamitin para tumayong tagapag-alaga niya. Doon napagtanto ni Spike na si Zebra ang tinutukoy ni Giraffe na kailangan niyang iligtas. Sinabi ni Wen na ibalik sa kanya ni Spike ang singsing kaya nagkunwari si Spike na hindi niya alam ang tungkol doon dahilan para paputukan siya ni Wen ng baril. Iniwasan ni Spike ang mga bala at tumakbo palayo para kumuha ng baril at gumanti ng putok. Nang makabalik ay agad niyang pinaputukan ang baril na hawak ni Wen dahilan para ito naman ang tumakbo palayo. Nang susundan niya na sana ito ay bigla nitong itinulak si Zebra na nakaupo sa wheelchair bilang sagabal kay Spike. Dahil doon ay hindi agad nakatakbo si Spike kaya binaril niya si Wen hanggang sa matamaan niya ito sa ulo, ngunit nang puntahan niya ito upang tingnan kung saan nahulog ang katawan ay wala na si Wen. Bumalik si Spike sa Bebop kasama si Zebra na tila paralisado, habang nilalagyan ng benda ni Jet ang braso niya. May napansin si Ain kaya tumahol ito para makuha ang atensyon nila, at doon nakita ni Faye na umiiyak si Zebra. Dahil doon ay iminumungkahi ni Spike na gamitin ang Alpha Catch, isang aparato na sumusubaybay sa brainwaves. Sa pamamagitan nito, nakita nila kung ano ang nangyari sa silid ng hotel. Napanood nila kung paano hinarap ni Giraffe si Wen at hiniling na ibalik si Zebra kapalit ng singsing. Gayunpaman, binaril ni Wen si Giraffe na siyang nagpalipad dito palabas sa bintana ng hotel. Muling sinuri ni Jet ang bato at doon nalaman niyang nabuo ito mula sa hyperspace energy na inilabas noong aksidente, ang parehong enerhiya na nagpapanatili sa buhay ni Wen. Ginawa nilang bala ang bato para gamitin kay Wen pero binalaan ni Jet si Spike na hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag binaril nila si Wen gamit iyon, basta ang alam niya lang ay maaari iyong sumabog. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Spike at agad na umalis. Samantala, pumara si Wen ng taxi at agad na pinatay ang driver para kuhanin ang sasakyan. Nagawa ni Spike na mahanap si Wen kaya agad itong nagpaputok at pinasabog ang taxi sa kalsada patungo sa isang gasolinahan na siyang naging sanhi ng pagsabog ng sasakyan. Pagkatapos yun ay nakapaglakad pa si Wen sa apoy nang hindi nasasaktan kaya binaril na ito ni Spike sa noo gamit ang balang bato na ginawa nila. Doon nagsimulang magbago ang itsura ni Wen at naging matanda. Natumba ito ngunit masaya na rin sapagkat sa wakas ay maaari na siyang mamatay. Pagkatapos yun ay pinulot pa ni Spike ang instrumento ni Wen at sinubukan pang gamitin bago itinapon sa hangin at gumawa ng style baril gamit ang kanyang kamay na animoy binabaril niya ito. Nang sumunod na araw, habang sakay sina Spike at Faye sa isang sasakyan patungong Venus, isang grupo ng mga hijacker ang pinigilan nila. Sa airport naroon din ang isang lalaki na kasabay rin nina Spike sa flight, at desperado itong may padala kaagad ang kanyang parcel pero halos makipag-away para lang maka-discount sa bayad. Matapos matanggap ni Spike ang pabuya sa pagkakahuli sa mga hijacker ay agad na kinuha ni Faye ang kanyang parte. Pagbukas ni Spike sa kanyang wallet ay nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makita kung gaano kalaking salapi ang laman yun kaya sinubukan nitong isahan si Spike. Gayunpaman, hindi umubra ang lalaki dahil alam ni Spike ang mga ganoong galawan. Natawa na lang ang lalaki at humanga kay Spike at nakiusap pa ito na turuan siya ng mga ganoong estilo. Hindi pinansin ni Spike ang lalaki pero hindi siya tinigilan nito dahil seryoso pala ito sa pagpapaturo sa kanya. Nang makarating sila sa labas ng airport ay patuloy pa rin sa pakikiusap ang lalaki hanggang sa nagpakilala na ito kay Spike bilang Rocco. Sa huli ay pumayag na rin si Spike na turuan si Rocco, ngunit nang mapansin nito ang mga paparating na lalaki ay agad na iniwan nito kay Spike ang hawak nito at sinabing magkita sila bukas ng gabi sa simbahan sa labas ng bayan. Nang makabalik sa Bebop, ipinakita ni Jet kay Spike ang mga litrato ng grupo ng mga taong may malalaking nakapatong na pabuya at doon nakita ni Spike ang litrato ni Rocco. Isa si Rocco sa mga iyon na tumatakbo mula sa iba pa niyang miyembro ng gang dahil sa pagnanakaw nito sa mahalagang halaman na tinatawag na gray ash. Nakagagamot iyon sa sakit na Venus sickness, isang sakit na natatangi sa planeta. Binuksan ni Spike ang bag na iniabot sa kanya ni Rocco at doon niya natuklasan na iyon ang halaman. Nagkakahalaga iyon ng 10 milyon na mas malaki pa sa halagang makukuha nila mula sa pabuya na nakapatong sa ulo ng grupo. Ngunit ayon kay Jet, hindi sila maaaring makialam tungkol sa halaman sapagkat masyadong delikado. Umalis muna si Spike sa Bebop at nakarating ito sa isang sirang sasakyan sa kalagitnaan ng disyerto. Isang babae ang nagtutok ng baril sa kanya na kapatid pala ni Rocco. Nagkausap ang dalawa at doon nalaman ni Rocco na bulag si Stella dahil sa Venus sickness. Napakamahal ng kakailang ganing halaga upang may pagamot ang mga mata nito, at lingid sa kaalaman ni Stella na siya ang dahilan kung bakit ninakaw ni Rocco sa sariling barkada ang halaman. Hindi rin ito alam na ang ilan sa mga buto ng halaman na iyon ay nakatago sa takip ng isang music box na ipinakita niya kay Spike, isang mahalagang regalo mula sa kanyang kapatid.
Kinagabihan ay nakipagkita si Spike kay Rocco dala ang halaman. Agad na lumapit si Rocco kay Spike at sinabing umalis na sa lugar na iyon bago pa ito mapatay, sapagkat naroon ang mga miyembro ni Rocco para kuhanin ang halaman. Nagkagulo na sa lugar at dumating din doon si Faye sakay sa sasakyan. Dahil walang hawak na armas ay ginamit ni Rocco ang istilong natutunan niya mula kay Spike at laking tuwa nito dahil nagawa niya iyon. Ngunit, sa kasamaang palad ay tinamaan siya ng bala dahilan para mabitawan niya ang halaman na agad na natuyot matapos mabasag ang pinaglalagyang garapon. Agad na nilapitan ni Spike si Rocco ngunit nanghihina na ito kaya sinubukan nitong ibilin kay Spike ang kapatid na si Stella. Nang maglaon sa ospital, tuwang-tuwa si Stella na makapagpagamot upang manumbalik na ang kanyang paningin. Sinabi nito kay Spike na ang kanyang kapatid ang nais niyang unang makita oras na magamot na ang mga mata niya. Dahil doon ay ipinaalam na ni Spike na wala na ang kanyang kapatid, bagay na labis na ikinalungkot ng dalaga. Tinanong ni Stella kung namatay ba si Rocco dahil sa pagiging masama, pero tiniyak ni Spike sa kanya na si Rocco ay isang napakabuting tao. Sa kalawakan, isang lumang satellite ang nagising at nag-activate sa itaas ng mundo at umukit ng iba't ibang hugis ng mga hayop sa bahagi ng South America. Dahil doon ay naglabas ng pabuya para sa sinumang makakahuli sa nag-hack ng satellite. Para sa mga residente ng Earth na inihayag ni Yuri sa panayam ay naniniwala sila na isa iyong mensahe na gawa ng mga alien. Gayunpaman, dahil laser ng satellite ang ginamit, iniisip ng mga pulis na may taong nasa likod ng nangyaring iyon kaya naman naglabas na ng 8 milyong pabuya sa makakahanap sa salarin. Dagdag pa ni Yuri, may itinatago umano sa kanila ang gobyerno kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang misteryo. Sa misyon na ito, sina Jet at Faye ang magsasama para makuha nila ang malaking pabuya. Samantala, isang bata na pula ang buhok ang naglalaro ng Animoy the remote na helicopter habang nakikinig sa balita tungkol sa rock shower. Dahil sa malakas na pagsabog ng pinalilipad ni Edward ay naalarma ang mga pulis at pinasok ang gusali, ngunit pinakialaman naman ng bata ang sasakyan nila at pinaandar gamit ang remote hanggang sa sumabog. Sa kabilang dako, matapos ma-access ang pinagmumulan ng signal ng nahak na satellite ay kumilos na ang dalawa. Nagsagawa ng interview si Jet sa iba't ibang tao upang bumuo ng pagkakakilanlan tungkol kay Radical Edward, ngunit hindi iyon nakatulong sapagkat magkakaiba at magkakasalungat na impormasyon ang nakuha niya mula sa lahat. Sa paghahanap ni Ed sa nawawalang satellite ay nalaman nito mula sa naririnig niyang boses ang totoo na hindi iyon nahack. Sa Bebop, sinabi ni Jet sa dalawa ang tungkol sa impormasyong nakalap niya na sinasabing ang hindi kilalang hacker na nagngangalang Radical Edward o kilala rin bilang Ed ang maaaring salarin. Patuloy na nakausap ni Ed ang satellite hanggang sa may kwento niyo na matagal ng panahon ang lumipas bago mangyari ang gate accident, magandang planeta noon ang Earth at marami ang nakatira. Dahil sa pagkamis ng AI sa mga sinaunang ukit sa lupa ay nagpa siya itong likhain muli ang mga iyon. Dahil sa nalaman ay nagpa siya si Ed na tawagan ang Bebop upang ipaalam sa mga iyon ang tungkol doon. Nagulat ang mga ito na nakakatanggap sila ng video call lalo na't wala silang live na channel ng komunikasyon sa computer na iyon. Bago sabihin ni Ed ang tungkol sa kanyang nalalaman ay humingi muna ito ng pabor at saka sinabi ang mga dapat gawin ng grupo sa satellite. Maya-maya pa ay kumilos na si Spike habang nagtataka naman si Faye kung paano nalaman ni Ed ang tungkol sa mga bagay na iyon, at tinanong pa ang bata kung ito ba talaga ang hacker na si Radical Edward. Sinigurado rin ni Faye kung totoo nga ang sinasabi ni Ed at nang makumpirme yun ng bata ay inulit nito kay Faye ang tungkol sa kanyang hinihinging pabor. Sinubukan na ni Spike na asintahin ang satellite ngunit hindi niya iyon tinamaan hanggang sa nagkaroon na ng aberya. Dahil doon ay itinuro ni Ed ang dapat gawin ni na Spike. Nang makausap muli ni Ed ang satellite na pinangalanan niyang MPU ay ipinaalam niya rito na gagawan niya ng kopya ang satellite upang siyang hulihin ng mga humahabol sa pabuya, nang sa gayon, manatili ito at magkaroon ng pagkakataong marinasan na may kaibigan. Pagkatapos ng misyon, masayang umaasa si Ed na makakasama na siya kina Faye tulad ng ipinangako nito bago niya ang mga yun tulungan. Gayunpaman, hindi tumupad si Faye sa kanyang ipinangako at iniwan na si Ed. Dahil doon ay kinontrol pabalik ni Ed ang sasakyan ng mga ito gamit ang remote upang ipaalala ang ipinangako. Sa huli ay wala na rin ang mga itong nagawa kundi isama na si Ed sa kanila. Samantala, habang nakatitig si Jet sa isang orasan, may naalala siyang isang babae na naglalakad sa gitna ng ulan. Naputo lang iniisip nito nang tanungin ni Spike si Jet kung malayo pa ba sila sa kanilang destinasyon, habang si Faye naman ay hindi na makapaghintay na mahuli ang susunod nilang target kaya sinabi ni Jet na huwag silang magmadali. Tumawag ang isang pulis ng Ganymede na si Donnelly, isang kaibigan ni Jet na ilang taon na niyang hindi nakita. Nagkamustahan ang dalawa at doon sinabi ni Jet na isusuko nila sa mga pulis ang isang kriminal na hawak nila, si Baker Panchorero.
Sa pag-uusap ng dalawa ay nalaman ni Faye at Spike na dati palang pulis si Jet na may bansag na Black Dog. Nabanggit din ni Donnelly kay Jet ang pangalang Alisa, bagay na ikinagulat nito. Nakarating na sila sa Ganymede, ang bayang sinilangan ni Jet, kaya bumisita muna ito sa Laugh-In. Isang lalaki ang nadatnan niya roon at sinabing wala doon si Alisa habang nakasuot ang isang kamay sa loob ng jacket. Ngunit maya-maya pa ay lumabas si Faye at nang makita nito si Jet ay sinabi nito kay Rint na bisita niya iyon kaya ayos lang. Lumabas muna si Rint habang inalok naman ni Alisa nang maiinom si Jet bago umano nito isara ang bar. Sa tagal na hindi sila nagkita ay nag-usap muna ang dalawa tungkol sa mga buhay nila. Sinabi ni Alisa na ililipat niya na ang bar dahil matumal na ang customer sa pwestong iyon at ipinaalam din nito na kasintahan niya si Rint. Inilabas ni Jet ang lumang orasan at tinanong kay Alisa kung naaalala pa iyon. Samantala, habang inaayos ni Spike ang sasakyan, nakatanggap ito ng balita mula kay Donnelly tungkol sa kriminal na may pabuya na nagngangalang Rint Celonius, isang maton sa daungan ng Marves. Sa bar ay nag-uusap pa rin ang dating magkasintahan at inihayag ni Jet ang sakit na naramdaman niya noong basta na lang siya iniwan ni Alisa nang wala man lang palem. Gayunpaman, wala siyang ibang nais kundi ang malaman kung bakit yun nagawa ni Alisa. Ngunit, ayon kay Alisa, sa tagal na ng panahon na nangyari iyon ay wala na siyang maalala at maya-maya pa ay nagpaalam na ito kay Jet. Samantala, nang makabalik si Rint sa bar ay problemado na ito matapos malaman kung ano ang trabaho ni Jet, gayong wanted siya at may nakapatong na pabuya kaya inisip nito na katapusan niya na. Tinamayan ito ni Alisa at sinabing hindi naman kasalanan ni Rint kung nakahiram ito ng pera doon para protektahan siya. Agad itong niyaya ni Alisa na umalis na sa lugar na iyon, ngunit hindi pa nakakalayo ay nakita sila ni Spike at sinundan sila nito. Naghabulan sila hanggang sa biglang makasalubong ni Spike ang sasakyan ni Jet. Doon nito nalaman mula kay Spike na wanted si Rint ayon kay Donnelly dahil sa salang pagpatay sa isang Bombay. Natigilan si Jet at sinabing siya na ang bahala doon. Umalis na si Spike dahil may tiwala naman ito kay Jet na huhulihin ang kriminal bilang isa yung pulis noon sa lugar na iyon. Patuloy sa pagtakas si Rint hanggang sa tuluyan ng mahuli ni Jet ang sinasakyan ng dalawa, dahilan para tumalsik sa kondongen ni Alisa ang hawak na baril ni Rint. Kinuha ni Alisa ang baril at nang makarating sila sa gilid ng dagat ay itinutok niya iyon kay Jet habang nakikiusap na pabayaan na sila. Ngunit sinabi ni Jet na kahit saan pa magpunta ang dalawa ay tutugisin din sila balang araw. Hindi na nakapagpigil pa si Alisa at nakalabit nito ang gatilyo at sinabing iyon ang problema kay Jet. Palagi umanong tama ang tingin nito sa sarili at pakiramdam niya ay sunod son Oden lang siya sa mga gusto ni Jet. Dagdag pa ni Alisa na nais niya rin namang makapagdesisyon sa sarili niya kahit pamali hanggang sa mapaluhod na ito habang umiiyak. Biglang tumayo si Rint para sana tumakas ngunit agad itong pinigilan ni Jet at sinabing maging malakas ito at protektahan si Alisa. Sa huli ay sumuko na rin si Rint kaya sinabi ni Alisa na maghihintay na lang siya sa kanyang bar hanggang sa muling pagbabalik ni Rint. Nagpatuloy na si Jet at itinapon na nito sa dagat ang lumang orasan. Sa isang lugar, isang matandang albularyo ang tumingala sa langit upang makita ang bumabagsak na bituin. Sinabi nito sa batang kasama niya na iyon ay tanda ng pag-uwi ng isang mandirigma. Samantala, isang pagpupulong ang nagaganap sa barko ng Red Dragon Gang. Nakatanggap si Vicious ng alok na maging dealer ng Red Eye mula sa isang dating kakilala sa Callisto. Naghihinala sa katapatan ni Vicious ang tatlong matandang matalinong lalaki na nagpapatakbo ng gang, ngunit pinahintulutan nila itong pumunta sa planeta ng Callisto, kasama si Lin bilang kanyang bodyguard. Sa Bebop nagising si Spike dahil sa sobrang bonus, sabay tayo at pagkatapos ay lumapit kay Jet. Doon ibinigay ni Jet ang sulat na iniwan ni Faye na nagsasabing umalis na ito ng walang palem at huwag na umano itong hanapin ng tatlo. Gayunpaman, gamit ang pang-scan ay sinubukang hanapin ni Ed si Faye, ngunit ang nascan nito ay ang pangalang Julia. Napabalikwa si Spike nang marinig ang pangalang yun at agad na inalam ang kinaroroonan ni Julia at saka nagmadaling umalis. Sinubukan itong pigilan ni Jet at sinabing baka kapangalan lang iyon ngunit nagpatuloy pa rin si Spike. Sa isang bar sa Callisto, nilulunod ni Faye ang sarili sa kalungkutan habang nakikinig sa tumutugtog ng saxophone. Abala naman si Spike sa pagtatanong sa mga residente tungkol kay Julia pero sinabi ng Becky na si Julius na siguro ay ang saxophone player na si Gren ang nakakaalam dahil nakita niya yun na may kasamang babae nung nakaraan. Sa bar ay biglang lumapit si Gren sa nagbabahing na si Faye at pagkatapos ay sinabi nito na walang babae sa bayang iyon kaya dapat maging maingat umano si Faye. Samantala, habang naglalakad ay na-corner ng isang gang si Spike dahil napagkakamalan itong si Vicious na may dala ng napag-usapang pera. Kinalaban ni Spike hanggang sa umatras na ang mga iyon.
Nang maka-order si Jet ng kanyang inumin ay napanood nito sa TV ang tungkol sa wanted na may pabuyang doble ang halaga na pinangalan ng Gren Elijah. Samantala, habang naglalakad si Faye ay nakasalubong nito ang parehong gang na nakalaban ni Spike pero ipinagtanggol siya ni Gren at isinama sa pagtakas. Dinala ni Gren si Faye sa kanyang apartment at doon ikinwento nito ang tungkol sa kung bakit ito umalis sa Bebop. Pagkatapos ng usapan ay umalis muna si Gren habang naiwan naman si Faye na umiinom habang nakatingin sa mga litrato. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng voicemail mula sa isang lalaking agad na kinilala ni Faye bilang Vicious kaya nalaman niya na magkasabwat ang mga ito. Pagkatapos ng voicemail ay lumitaw si Spike at sinabing naaawa siya kay Julia dahil ginagamit ang pangalan yun sa ganoong klase ng transaksyon. Samantala, tinambangan ni Faye si Gren sa banyo habang naliligo, ngunit laking gulat nito nang makita ang itsura ni Gren pambabae sa itaas na kalahati at panlalaki sa pambaba. Sa paghaharap naman nina Spike at Vicious, tinutukan ni Spike ng baril si Vicious ngunit pumagitna sa kanila si Lynn. Pinaril ni Lynn si Spike at iniwan nila iyong nakahandusay. Sa silid, sinabi ni Gren kay Faye na siya ay nasa parehong unit kasama ni Vicious sa Titan. Naalala ni Gren ang nakaraan noong magkasama sila ni Vicious sa isang kuta. Ibinigay ni Vicious kay Gren ang music box na mula pa kay Julia, at pagkatapos ay iniligtas siya yun mula sa pag-atake ng Scorpion at saka umalis. Pagkatapos ng digmaan ay pinagbintangan si Gren na espiya na pinatotohanan naman ni Vicious. Dahil doon ay nabilanggo siya na siyang naging sanhi ng kanyang pagkabaliw dahil sa insomnia. Gayunpaman, nais niyang makita muli si Vicious upang maitanong kung bakit siya ipinagkanulo nito. Samantala, patuloy ang paghahanap ni Jet kay Faye at saktong nakapagtanong ito sa bar na pinanggalingan ng dalaga kaya nakakuha ito ng impormasyon. Natagpuan niya si Faye sa isang silid na nakaposas ang mga kamay. Nagkamalay na muli si Spike at habang sakay ito sa kanyang sasakyan ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Jet na nagsabing kilala na umano yun ang tao sa likod ng gumagamit ng codename na Julia, si Gren. Isang takas na preso na may nakapatong na pabuya sa ulo. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa ay napatanong si Faye kung sino si Julia, ngunit walang naisagot si Jet dahil ang tanging alam niya lang ay basta konektado iyon kay Spike. Nakipagkita si Gren kay Vicious sa isang rooftop upang makipagtransaksyon. Doon nito isiniwalat ang sama ng loob sa pagtatrador sa kanya noon ni Vicious kaya ang lamang bomba ng isang malita ay pinasabog ni Gren malapit dito. Sa paghaharap ng dalawa ay namatay si Lynn dahil sa pagprotekta kay Vicious. Dumating si Spike sakay sa Swordfish habang inaatake ang sasakyan ni Vicious upang mabigyang katarungan ang pagkamatay ni Lynn para lamang protektahan ang tulad ni Vicious. Habang nakikipaglaban ay biglang narinig ni Vicious ang tunog ng music box na nakatago sa loob ng pakete ng droga. Dahil doon ay biglang sumabog ang pangalawang bomba na ginawa ni Gren dahilan para maputol ang kanang parte ng sasakyan ni Vicious at saka bumulusok palayo. Agad na bumalik si Spike sa rooftop kung nasaan si Gren upang itanong ang kinaroroonan ni Julia. Ngunit dahil sa sama ng kalagayan ni Gren ay hindi ito sumagot at hiniling na lang kay Spike na isakay siya sa sasakyan dahil nais niyang bumalik sa Titan, sa kabila ng katotohanang hindi niya na yun magagawa dahil mamamatay na siya. Sinunod ni Spike ang hiling ni Gren at bago umalis ay sinabi ni Gren na palaging binabanggit ni Julia ang tungkol kay Spike. Tuluyan ang lumipad ang sasakyan ni Gren habang bumalik naman si Spike sa Bebop. Sa huli, nakita ng albularyo at ng batang lalaki ang pagbagsak ng sasakyan ni Gren na animoy bulalakaw sa kalawakan. Makalipas ang ilang araw, nahuli ng tatlo ang mga kriminal sa isang cybercrime ring, ngunit wala silang nakuha na kahit anumang pabuya bagay na ikinainis ng mga ito. Isang bagay na pare-pareho nilang nakuha ay ang piraso ng chess. Sa pagkainis ay sinipa ni Spike ang monitor kung saan ibinalita na kahit nahuli man nila ang mga kriminal ay hindi maibibigay ang pabuya hanggat hindi nila nahuhuli ang mastermind. Naiisip ni Faye na magpalitan sila ng impormasyong mayroon sila at hatiin ang pabuya sa tatlong paraan. Una nang sinabi ni Jet ang nalalaman niya tungkol sa panghaak ng mga iyon upang makapagnakaw ng pera. Habang nag-uusap ang tatlo, ipinakita sa kanila ni Ed na ang bawat piraso ng chess ay isang digital na token upang makapasok sa isang online na laro ng chess. Sinabi ni Jet na laruin ni Ed ang cyber chess laban sa kung sino man habang sinusubukan niyang makipag-usap muli sa Gate Corporation na nagpapatakbo ng Hyperspace Gate. Sa pagtira ni Ed ay napukaw ang isang matanda na napangiti habang nakatingin sa laro. Sa isang gusali, binati ni Jet ang isa pang bounty hunter na si Jonathan. Bago ito umalis ay sinabi nito kay Jet na ang kasong iyon ay hindi ganoon kadali. Nagsimula na siyang makipag-usap sa isang lalaki tungkol sa isang planadong laro sa isang piraso ng chess na dapat umanong alam ng Gate Corporation. Pati na rin ang paglalagay ng pabuya sa mastermind na hindi naman nila alam kung meron nga.
Gayunpaman, sinabi ng lalaki na dapat gawin na lang ni Jet ang kanilang trabaho bilang bounty hunter at saka pinaalis. Tingid sa kaalaman ng lalaki na naglagay si Jet ng sikretong device na nakabalot sa sigarilyo upang marinig ang usapan nila. Doon nalaman ni Jet ang pangalang Chess Master Hex. Agad itong tumawag kay Spike para paimbestigahan si Chess Master Hex na maaari umanong mastermind sa likod ng mga nangyayari. Ayon sa talambuhay, si Hex ay isang henyo sa chess at programmer na nagtrabaho sa Hyperspace Gate Control Program ng 30 taong gulang pa lang ito. Ngunit nang magpahayag ito ng mga pagdududa sa tibay ng mga gate, tinanggal ito at mula noon ay wala nang nakakaalam ng kinaroroonan ni Hex. Pagkatapos yun ay tinawag nila si Ed upang magpatulong sa paghahanap sa kinaroroonan ni Hex, ngunit masyado na itong nag-enjoy sa paglalaro at hindi na maabala, pero sinabi nito na si Hex mismo ang kalaro niya. Dahil doon ay sinundan nila ang bakas mula sa laro ni Ed hanggang sa nakarating sila sa isang lumulutang na tambakan ng kalakal. Puno yun ng mga hayop at mga taong walang tirahan na bumuo ng kanilang sariling komunidad. Sumakay sina Spike at Faye sa isang sasakyan dala ang tracker. Tingid sa kanilang kaalaman na sinundan sila ni Jonathan papunta sa lumulutang na komunidad at sinabing meron siyang importanteng bagay na dapat ayusin kay Hex at pagkatapos ay inatake ang sasakyan ni Jet. Samantala, agad na hinanap ni Spike at Faye ang matandang lalaki na si Hex, at habang nililibot ang lugar ay taka sila sa kanilang mga nakikita. Natagpuan na ng dalawa ang kinaroroonan ni Hex at kasabay niyon ay nakarating na rin doon si Jonathan na marahas na hinihingi sa matanda ang pera na nawala sa kanya. Ngunit, hindi sila pinansin ni Hex bagkus tinalakay nito ang mga diskarte sa chess kasama ang iba pang matatanda sa silid. Dahil doon ay nawalan na ng pag-asa si Jonathan na maibabalik pa ang pera niya kaya nagpaputok ito sa lugar habang tumatawa hanggang sa masuntok siya ni Spike. Nawalan na ng pag-asa ang dalawa na may malalaman pa sila mula sa matanda dahil wala na iyong ibang alam ngayon kundi ang maglaro. Bumalik na ang grupo at ibinood ni Jet sa mga CEO kung ano ang nangyari. Pagkatapos makapaglagay ni Hex ng patibong bilang paghihiganti na tumagal ng 50 taon, ngayon ay hindi na iyon maalala ni Hex dahil sa katandaan. Dahil sa mga impormasyong nalalaman ni Jet ay inalok ito ng CEO ng pera ngunit ang tanging gusto lang ni Jet ay tigilan na ng mga ito ang matanda dahil malulungkot umano si Ed kapag nawalan iyon ng kalaro sa chess. Samantala, makikitang si Jonathan ay nakatira na ngayon sa komunidad ng tambakan ng kalakal, umiinom ng ilan sa kanilang mga gamot at nagpapalamig. Sa ngayon ay 1 linggo na ang inabot ng laro ni Hex at Ed at sa huli ay ang matanda ang nanalo sa kanilang laro kaya ngayon palang makakapagpahinga ang dalawa. Nang sumunod na araw, sa isang bilangguan kung saan bukas sara ang pinto, nakahandusay ang mga gwardya at isang preso ay pinuri ng kasamahan nito dahil sa mag-isang pagpapatamba sa mga bantay. Sa bebop, habang nagrereklamo si Faye tungkol sa sirang shower ng banyo ay hindi ito pinapansin ni Jet na abala naman sa pagpapaganda ng bonsai nito. Kaya nang may tumawag sa telepono ay agad yung kinuha ni Faye at sinabing busy sila. Nanlaki ang mga mata ni Jet nang marinig na Fad ang pangalan ng kausap ni Faye. Nagkita ang dalawa na dating magkasama sa ISSP, upang ipaalam ni Fad ang tungkol sa sitwasyon ng sasakyang lulan ang mga preso at kabilang doon si Oday, isang mamamatay tao. Nauwi sa nakaraan ang usapan ng dalawa kaya umalis na lang si Jet. Naalala ni Jet nung panahon na ni-raid nila ni Fad ang isang bodega. Naghiwalay sila at unang nahanap ni Jet si Oday, ngunit isang spotlight ang sumiklab at doon niya naisip na patibong lang iyon, kasabay ng isang putok ng baril. Sa sasakyan ay nag-iisip na ng paraan ang mga preso dahil sigurado ang mga ito na walang ano-ano ay darating na ang mga pulis. Samantala, habang nag-iimpake ng gamit si Jet ay ipinagbili nito kay Ed na kung sakali mang hindi na siya makabalik ay si Ed na ang baalang magdilig sa bonsai niya. Dumating na ang sasakyan ng pulisya kaya agad na nagpaputok si Oday na siyang naging sanhi ng hindi pagresponde ng mga pulis. Naisip ni Fad na pumunta sa lugar na malapit sa pinangyarihan na maaari umanong pagtagwan ni na Oday, ngunit sinabi ni Jet na sa Europe sila magtungo sapagkat sigurado si Jet na babalik iyon doon kung saan naroon ang sindikato nito. Sa bebop, nagtaka si Spike kung bakit umalis si Jet nang walang paalam at ipinagkatiwala pa sa makulit na si Ed ang pinakamamahal nitong mga bonsai. Sa sasakyan ng bilangguan, isang lalaki ang kausap ni Oday upang humingi ng panibagong sasakyan pero hindi siya yun pinakinggan kaya tinakot niya ito ng mga nalalamang impormasyon ngunit hindi rin iyon umubra. At sinabing marami nang nagbago mula nang makulong si Oday. Maya-maya pa ay naisip ni Jet na maghiwalay muna silang dalawa ni Fad kaya ginamit nito ang isang sasakyan kahit na hindi iyon gumagana ng maayos ayon kay Fad. Sa loob ng sasakyan ng bilangguan ay nadetect ni na Oday ang sasakyan ni Jet kaya agad ang mga itong umatake. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Jet hanggang sa makapasok ito sa sasakyan ng mga kalaban.
Nakipagpalitan siya ng putok ng baril hanggang sa makaharap niya mismo si Uday, ang dahilan ng pagkaputol ng kaliwa niyang braso. Ngunit sinabi ni Uday ang katotohanan na hindi siya ang bumaril noon sa braso ni Jet kundi ang kapartner nito na si Fad. Gulat na gulat si Jet sa kanyang narinig kaya nanariwa sa isip nito ang nangyari noon habang isinisiwalat ni Uday kung paano ito tinraidor ni Fad nang biglang barilin ni Fad si Uday. Tinanong ni Jet si Fad na kung kaya ba nito pinatay si Uday ay dahil sa pagsisiwalat niyo ng katotohanan. Sumagot si Fad at sinabing kasalanan yun ni Jet dahil sa hindi nito pagsali sa sindikato tulad ng ginagawa ng ibang kapulisan. Itinutok ni Fad ang baril kay Jet ngunit sa pagkalabit nito ng gatilyo ay naunahan siya ni Jet. Nabigla si Jet sa nangyari at agad na nilapitan si Fad. Doon nito nalaman na wala naman talagang bala ang baril ni Fad at sinadya yun ang nangyari para mabaril siya ni Jet. Sa huli ay hiniling na lang nito kay Jet na bigyan siya ng sigarilyo bago ito tuluyang binawian ng buhay. Sa bebop, pinagsuspetsahan ni Jet ang tatlo dahil sa pagkaubos ng kanilang pagkain na pang-emergency sana nila. Walang umamin sa mga ito hanggang sa makita nila si Ed na nagtatago ng isang pirasong mani kaya nagalit ang tatlo dito nang may biglang bumangga sa kanilang sasakyan. Tinanong ni Jet kung sino iyon pero agad na umalis palayo ang sasakyan. Dahil sa pinsala na dulot ng pagbangga ay umuga ang kanilang sasakyan hanggang sa bumagsak iyon pababa sa orbit ng isang western type na planeta na kasalukuyang binubuo pa rin. Sinabi ni Jet kay Faye na habang inaayos niya ang sasakyan ay maghanap muna ito ng makakain pero bigla itong dumaing ng sakit ng tiyan dahil sa tawag ng kalikasan. Pagkaalis ni Faye ay dinala ni Ayn kay Jet ang kahon ng naubos na pagkain at nalaman na expired na pala iyon. Napangisi na lang si Jet at sinabing karma yun ni Faye. Tiningnan nila ang sira ng sasakyan at nang subukang makialam ni Ed ay nakasira lang ito lalo kaya sinabi ni Jet na maghanap na lang ito ng makakain. Lumabas si Ed kasama si Ayn ngunit wala itong nakitang pagkain kaya napahiga na lang ito, nang biglang dumaan ang sasakyang nakabangga sa kanila kaya hinabol yun ni Ed. Napahinto ang dalawa dahil nakaamoy ang mga ito ng pagkain kaya agad nilang hinanap ang pinaggagalingan yon. Ngunit walang perang pambili si Ed kaya pinayuhan ito ng tindero na umuwi na lang. Biglang dumating doon ang isang babaeng sakay sa magarang sasakyan para bumili sabay abot sa tindero ng bayad at ng litrato ng lalaking hinahanap nito, ngunit ang hindi nito alam ay sumakay sina Ed at Ayn sa likod ng sasakyan niya. Nakarating ang babae sa isang bayan, ngunit hinarang ito ng dalawang opisyal ng pulisya at hiniling na inspeksyonin ang kanyang sasakyan. Nang buksan ng mga pulis ang likod ng sasakyan ay tumambad sa mga ito ang natutulog na sina Ed at Ayn na para bang kinidnap sila ng babae. Habang itinatanggi ng babae sa mga pulis ang paratang ay nagising ang dalawa at naglakad na muli para maghanap ng makakain. Nakita ni Ed ang lalaki sa litrato kanina pero mas inintindi ng mga ito ang footlong na kinakain yun para sana humingi. Biglang dumating ang isang lalaki na may hinihilang kabaong at tinawag ang matabang lalaki sa pangalang Domino. Nais ng lalaki na ilagay si Domino sa kabaong na dala niya para maipaghiganti ang kapatid niyang nasawi dahil sa pagbili ng nakal-alasong mushroom dito pero nasagasaan iyon ng dumaang sasakyan. Dahil doon ay naghabulan na lang ang dalawa. Ngunit sa pagtakbo ni Domino ay naglaglagan ang mga mushroom sa jacket nito. Dahil sa gutom ay agad na kinain ni Ayn ang mushroom nang biglang kumilos na iyon ng kakaiba kaya sinuri ni Ed ang mushroom. Nagdala siya ng tig-iisang piraso sa tatlo at sinubukang ipakain sa mga iyon. Bawat isa ay nagkaroon ng halusinasyon si Spike na umaakyat sa walang katapusang hagdan at nakasalubong ang isang palakang nagsabing hagdan iyon patungo sa langit pero hindi iyon pinansin ni Spike at nagpatuloy lang sa pag-akyat. Si Faye naman na nasa banyo na animoy lumalangoy dahil sa halusinasyon nito na pagtaas ng tubig. Si Jet na nakikipag-usap sa mga bonsai na parang tao ang mga iyon. Doon napagtanto ni Ed na hindi pala maaaring kainin ang mga mushroom na iyon. Napanood ni Ayn sa monitor ang tungkol sa wanted na si Domino dahil sa pagbibenta ng ilegal na mushroom. Napagdesisyonan ni Ed na hulihin ang taong iyon nang sa gayon ay makuha nila ang pabuya at makabili ng pagkain. Samantala, habang kinakastigo pa rin ng pulis ang babae ay nagulat ito nang biglang makitang dumaan si Ed, kaya habang may kausap ang pulis ay pasimple nitong kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at agad na umalis. Napahinto muna si Ed nang bigla nitong makita sa lupa ang sasakyang nakabangga sa kanila. Pinasok nila iyon at doon nila nakita si Domino na namimitas ng mga mushroom. Sinubukan niyang hulihin si Domino ngunit nakatakbo ito at sumakay sa dumaang tren. Nakita sila ni Shaft kaya agad din niyong sumakay sa truck ng pakwan para habulin ang pumatay sa kapatid niya, hanggang sa maya-maya pa ay humahabol na rin ang babae at sina Ed. Nagkarambola ang mga iyon sa itaas ng tren hanggang sa si Ed ang makahuli kay Domino.
Dahil wala ng takas ay inuto ni Domino ang bata at sinabing pakawalan na siya kapalit ng isang bag ng mushroom na tig-100,000 bawat piraso. Tinanggap yun ni Ed at agad na iniuwi sa Bebop kung saan bumalik na sa tamang wisyo ang tatlo. Nagulat si Faye sa halaga ng mga mushroom na iyon, ngunit isang pulis ang dumating at sinabing magtatanong iyon tungkol kay Domino na nagbibenta ng ilegal na mushroom. Mariing itinanggi ng dalawa na may nalalaman sila pero isisiwalat na sana ni Ed ang nalalaman kaya agad yung pinigilan ng mga ito. Gayunpaman, lumabas naman si Spike sa tent dala ang bag ng mga mushroom kaya natigilan na lang sina Faye. Sinuri ng pulis ang mushroom at sinabing maayos ang mga iyon dahil shiitake mushroom ang mga iyon kaya umalis na ito sa lugar. Niluto na ni Jet ang mga mushroom sa iba't ibang potahe pero dahil sa dami ng mga iyon ay halos 1 linggo na nila iyong kinakain kaya nauumay na sina Faye at Spike habang gustong-gusto naman yun nina Ed at Ayn. Makalipas ang ilang araw, naiinip na si Faye sa kalawakan dahil sa pag-iintay ng matagal sa Starship Pirates, isang grupo ng magnanakaw. Tumawag si Faye kay Jet upang itanong kung nasaan na si Spike pero maging si Jet ay nagtataka kung nasa na iyon. Nagkaroon pala ng problema ang sasakyan ni Spike kaya tinawagan pa nito si Duhan upang dalhin ang sasakyan sa pagawaan, ngunit abala umano ang matanda kaya ang assistant nyo na si Miles ang dumating. Maya-maya pa ay nakarating na ang mga ito sa Tollier at agad namang inayos ni Duhan ang sasakyan. Samantala, dumating na ang mga pirata sa kalawakan na kumagit sa pain kaya nilapitan ang mga ito ni Faye at hiniling na sumuko na, ngunit inatake ng mga pirata ang sasakyan ni Faye gamit ang virus at pagkatapos ay tumakas. Napansin ni Spike ang pagkamainitan ng ulo ni Duhan kay Miles kaya nilapitan niya ito at sinabing baka layasan na naman ito ng assistant kapag hindi nagbago. Isang lalaki ang dumating sa Tollier kaya habang kausap iyon ni Duhan ay tumawag muna si Spike kay Faye upang mangamusta. Samantala, dala ng delivery driver ang pyesa na ibinenta kay Duhan ng isang sasakyan ng Penguin Delivery. Napagtanto ni Spike na iyon ay ninakaw na pyesa na binili mula sa mga pirata at nagpapanggap lang sa pamamagitan ng paggamit ng sasakyan ng Penguin Delivery. Sa Bebop, sinubaybayan ng mga ito ang dalawang sasakyan ng Penguin. Maaaring ang isa ay ginagamit lang ng mga pirata para magpanggap kaya nagpa siya sina Spike at Faye na magpaputok at tingnan kung alin ang tatakas. Hindi sang-ayon si Jet sa gagawin ng dalawa dahil iniisip nito na baka totoo pareho ang mga sasakyang iyon, ngunit parehong tumakbo palayo ang dalawang sasakyan kaya naghiwalay sina Faye at Spike para habulin ang parehong sasakyan. Ang target ni Faye ay inosente, habang ang kay Spike naman ay hindi. Umatake ang mga pirata at tinamaan ang sasakyan ni Spike kaya sinubukan nito na gamitin ang manual na control ngunit napadpad lang ito sa isang asteroid field. Maya-maya pa ay aksidenteng tinamaan ang sasakyan ng mga pirata ng sarili nitong armas kaya napinsala ito at nasira ng isang asteroid. Lumapit si Jet upang sagipin ang swordfish ngunit ang sasakyan ni Spike ay nahuli na sa itaas na bahagi ng atmosfera at nagsimulang magliyab. Dahil doon ay hindi na makalapit si Jet sapagkat ang Bebop ay masusunog din. Nawalan na ng pag-asa si Spike kaya ibinigay na nito kay Jet ang mga nakatago niyang alak sa Bebop. Ngunit biglang tumawag si Duhan na naririnig ang kanilang usapan at kumilos upang tumulong. Itinuro nito kay Spike ang mga dapat gawin sa sasakyan kaya naman agad iyong sinunod ni Spike. Maya-maya pa ay ligtas nilang naisalba ang sasakyan pati si Spike at lumipad pabalik sa lupa. Kinabukasan, nakatanggap si Jet ng isang misteryosong liham mula sa dating kaibigan na nagngangalang Pao, isang feng shui master sa Mars na matagal na niyang hindi nakikita. Nakasaad sa liham ang mensaheng, hanapin ang banal na hayop mula sa Anzan, nasa lugar ako ng pagpupulong ng 4 na Diyos. Nagtungo si Jet sa Mars, ang planetang tahanan ni Pao, upang bisitahin ang puntod yun at itanong kung hindi ba talaga iyon ang nagpadala ng liham. Ngunit isang dalaga ang lumabas mula sa likuran at itinulak siya palayo nang makita nito ang dalawang lalaki at nagpaputok ng baril. Tiningnan ng dalaga ang kanyang compass at saka hinila si Jet papunta sa kalsada kung saan tumalon sila sa bubong ng bus pagkatapos ay sa ilog at saka tumakas. Isinama ito ni Jet sa Bebop kaya nagtataka ang mga kasamahan niya kung sino iyon. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumapit si Ed na may dalang pagkain at diretsahang tinanong ang dalaga kung kasintahan ba ito ni Jet bagay na ikinagalit nyon. Agad na umalis si Ed at pagkatapos ay iniabot ni Jet sa dalaga ang liham na natanggap niya 3 araw bago maaksidente si Pao. Ang dalaga ay anak ni Pao na nagngangalang Mefa. Nakiusap si Mefa na tulungan siya ni Jet dahil sigurado umano ito na iyon na ang kinaroroonan ng Sunstone. Wala mang utang na loob si Jet sa mag-ama pero mas pinili pa rin nito na tulungan si Mefa dahil hindi niya magawang iwan iyon mag-isa, ngunit palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng liham ni Pao. Huminto sila para kumain ng ice cream habang itinuturo ni Mefa kay Jet ang mga pangunahing kaalaman sa Qi at Universal Feng Shui tulad ng ginagawa ng kanyang ama.
Nagdadalamati si Mepa na hindi na niya nakakasama ang kanyang ama nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos kumain ay isinama ni Mepa si Jet sa rooftop ng mataas na gusali at itinuro na ang mga nakapalibot na landmark na kahawig ng 4 na Diyos ay nagtatagpo sa lugar na iyon. Gamit ang compass, nakakita si Mepa ng isang sunstone kaya agad nitong hinanap ang kinaroroonan yon. Nang makuha yun ni Mepa ay napansin ni Jet ang kahina-hinalang sasakyan kaya niyaya nito si Mepa sa isang bar. Bumili sila doon ng alak na siyang ginamit nilang panlaban sa mga nakaitim na lalaki. Nang mapatamba ay saka ito tinanong ni Jet kung sino ang mga ito. Hindi pa sana aamin ang lalaki pero nang lingkisin ito ni Jet ay sinabi niyo na mula sila sa Blue Snake, at inamin na dahil hindi nila madakip si Pao ay ihahalili na lang nila ang taong nakatanggap ng liham nito. Nagulat si Mepa sa kanyang narinig kaya napatanong ito kay Jet kung buhay pa ba ang kanyang ama. Ngunit maging si Jet ay napaisip kung buhay nga ba si Pao pero ngayon ay napagdesisyonan nito na suriin ang bato na kaisa-isahan nilang palatandaan. Ayon sa analyzer ng Bebop, ang Sunstone ay isang piraso ng buwan mula sa aksidente sa gate na puno ng mga espesyal na katangian. Inilapit ni Ayn ang bato sa loopan, at doon nagsimulang tumuro sa isang lugar ang magnetic properties nito. Naintindihan na iyon ni Mepa at sinabing ang kanyang ama ay nagmamay-ari din ng isang Sunstone kaya ang mga iyon ay tumutunog at yun ang magdadala sa kanya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Gayunpaman, nalungkot si Mepa dahil kay Jet iyon nagpadala ng sulat sa halip na sa kanya. Naiisip ding itanong ni Mepa kay Jet kung bakit tinutugis ng mga lalaking iyon ang kanyang ama kaya pilit nitong ipinapaamin kay Jet kung masamang tao ba iyon. Sinabi ni Jet na si Pao ay konsultant ng isang sindikato. Dagdag pa ni Jet na may impormasyong sinabi si Pao sa kanya noong detective pa siya, at matagal nang gustong tumiwalag ni Pao sa sindikatong iyon, ngunit hindi yun magawa dahil sa takot na madamay ang pamilya nito. Sinundan ng grupo ang compass sa kalawakan papunta sa isang hyperspace tunnel. Ngunit biglang lumitaw ang mga kalaban at inatake ang Bebop. Nagawang labanan nina Spike at Faye ang mga ito, at sa utos ni Jet ay inilunsad nila ang Sunstone sa kalawakan at binaril ito gamit ang plasma cannon ni Spike. Naglabas ng naipong enerhiya ang bato, na siyang sanhi ng pagbukas ng butas sa pader ng tunnel. Mula sa butas na iyon ay nakita nila ang isang sasakyan nang biglang lumitaw si Pao sa screen. Nakaligtas pala ito mula sa aksidente, ngunit hindi siya maaaring pumasok o lumabas sa butas na iyon na malapit na ring magsara habang buhay. Inamin ni Pao na nagpadala siya ng sulat kay Jet upang dalhin ito doon ang kanyang anak upang makapagpaalam. Tumuluhang sinabi ni Mepa na galit siya sa kanyang ama noon, ngunit ngayon pinapatawad na niya ito. Maya-maya pa ay naglaho na si Pao sa screen at tuluyan na ring nagsara ang butas. Hindi nagtagal ay bumalik na si Mepa sa Mars at balik na rin sa normal ang buhay nila sa Bebop. Kinagabihan, habang umuulan sa Mars, isang babae ang naglalakad papunta sa kanyang silid. Pagkapasok pa lang ay isang mensahe ang narinig nito na nagsasabing tumakas na dahil nanganganib ang buhay nito. Sa ibang lugar, dumating si Vicious upang makipagkita sa mga matatanda ng Red Dragon Gang. Ngunit sinabihan siya ng mga iyon na isang arrogante at hindi mapagkakatiwalaang ahas, at hindi umano karapat-dapat na humalili sa kanila bilang pinuno. Dahil doon ay sinabi ni Vicious na patayin na lang siya, ngunit ipinadakip lang ito ng matatanda upang ikulong sa ilalim ng mundo. Samantala, habang nasa isang bar sina Jet at Spike ay bigla na lang may nagpaputok sa kanila kaya lumaban ang dalawa. Habang nakakubli ay may nakita si Spike na kamukha ni Lin, si Shin, na kababatang kapatid ni Lin. Lumapit si Shin sa dalawa upang ibalita na si Vicious ay kasalukuyang nakakulong. Sinabi rin ni Shin na nanganganib ang buhay nina Spike at Julia, at pupunta sa lungsod ng Tarsis. Tinulungan ni Shin na makatakas ang dalawa at pagkatapos ay dinala muna ni Spike si Jet sa isang manggagamot upang alisin ang balang tumama sa binti nito. Napaupo si Spike habang naalala niya ang sinabi niya noon kay Julia na aalis na siya sa sindikato pagkatapos ng isang huling trabaho. Nakikipagkita siya noon kay Julia sa isang sementeryo at nakiusap na umalis kasama niya, ngunit tumanggi si Julia. Samantala, habang nagmamaneho si Julia ay naalala naman nito nang tutukan siya ni Vicious ng baril sa ulo bilang banta kung magtatraidor siya. Dahil doon ay pinunit na ni Julia ang sulat na galing kay Spike. Sa ibang lugar tinawagan ni Spike si Faye at sinabing magkita sila sa Tarsis upang matulungan ni Faye si Jet habang nagpapagaling ito, ngunit galit na sinabi ni Faye na hindi na siya babalik sa grupo at saka ibinaba ang tawag. Habang naiinis pa rin ay may biglang dumating na mga naghahabulang sasakyan, isang pulang kotse ang binaril ng isang itim na kotse. Pinatamaan ni Faye ang gulong ng itim na kotse dahilan para tumilapon iyon. Isang blonde ng buhok na babae ang driver ng pulang kotse, at pinasakay nito si Faye. Nang makalayo ang dalawa ay nagpasalamat ang babae kay Faye sa pagtulong nito.
Pinati ng babae ang galing ni Faye sa pag-asinta kaya sinabi nito na iyon ay dahil isa siyang bounty hunter. Inalok pa nito ang babae na maging partner niya ngunit sinabi niyo na may mga dapat pa siyang gawin kaya inihatid na nito si Faye pabalik. Habang nagmamaneho ay nagpakilala ang dalawa sa isa't isa. Medyo nagulat si Faye nang malaman na Julia ang pangalan ng babae. Bumaba na si Faye at laking gulat nang sabihin ni Julia na kung magkikita muli sila ni Spike ay sabihin niya na maghihintay si Julia doon. Bago tuluyang umalis ay ipinagbili ni Julia na alam na ni Spike kung ano ang ibig sabihin yon. Sa Bebop, ikinwento ni Jet kay Spike ang isang maikling kwento tungkol sa isang lalaking nasagip mula sa sabana na nasa bingit ng kamatayan. Para kay Jet, kinamumuhian niya ang mga ganong kwento kung saan ang mga tao ay nag-iisip lamang tungkol sa kanilang nakaraan bago sila mamatay, na parang naghahanap ng patunay na sila ay buhay. Tinanong nito kung bakit hindi malimutan ni Spike ang nakaraan, ngunit sinabi ni Spike na iyon ay dahil nakilala niya ang isang babae na nagparamdam sa kanya ng tunay na buhay. Bumalik si Faye sa Bebop upang iparating kay Spike ang mensahe. Nabigla si Jet nang sabihin nitong galing kay Julia ang mensahe. Samantala, isang opisyal ng ISSP ang tumawag kay Jet at nakahinga iyon ng maluwag nang malaman na maayos na si Jet. Sinabi ng opisyal kay Jet ang tungkol sa Red Dragon at ang tungkol sa utos ng mga matatanda na patayin ang sinumang konektado kay Vicious, sa kahit na paano man kaugnay, sa masama man o mabuti at kasama na roon si Spike. Sa sandaling iyon pinayuhan ng opisyal sina Jet na lisanin na ang Mars ngunit huli na ang lahat sapagkat nilusob na ng ilang sasakyan ng Red Dragon ang Bebop. Sumakay si Spike sa kanyang sasakyan ngunit natigilan ng banggitin ni Faye ang pangalan at mensahe ni Julia. Gayunpaman hindi ito tumugon kay Faye at umalis na. Sumali rin si Faye sa labanan at habang nagaganap iyon ay nakatakas naman si Vicious mula sa pagkakagapos kaya napaslang nito ang matatanda. Matapos matalo ni na Spike ang mga kalaban sinabi ni Jet kay Spike na hanapin ang nawala sa kanya at bawiin ito. Nagkita sina Spike at Julia sa isang sementeryo, pinulot ang pulang rosas na iniwan nito sa lupa at tahimik siya nitong tinutukan ng baril. Maya-maya pa ay nagsalita si Julia at sinabing kung pinatay lang niya noon si Spike, matagal na rin sana siyang malaya. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang baril at niyakap si Spike at sinabi na tumakas na lang sila pareho. Samantala, nang makarating si Shin sa longga ng Red Dragon ay sinabi nito kay Vicious ang masamang balita na nakatakas sina Spike at Julia. Sa kabutihang palad, pinagbantaan lamang siya ni Vicious na huwag maging katulad ng kanyang pumanaw na kapatid, sa halip na patawan ng parusa. Nagtungo sina Spike at Julia sa lugar ni Annie ngunit natagpuan nila itong duguan. Habang tinutulungan ni Spike si Annie ay sinabi nito na narinig niya na pinatay ni Vicious ang lahat ng mga matatanda. Maya-maya pa ay tuluyan ng binawian ng buhay si Annie kaya naman kinuha ni Spike ang mga armas ni Annie at naghanda para sa labanan. Tumapit si Julia at sinabing sasama siya kay Spike hanggang sa huli. Hindi nagtagal ay pinasok na ng gang ang lugar at magkasamang lumaban at tumakbo ang dalawa papunta sa labas. Habang nakikipagpalitan ng putok si Spike ay biglang tinamaan ng bala sa likod si Julia bagay na ikinagulat nito. Agad na lumapit si Spike at habang naghihingalo ay may ibinulong ito kay Spike. Samantala, binisita ni Jet ang albularyo at tinanong kung nasaan si Spike. Sinabi ng albularyo na bawat nilalang ay may sariling bantay na bituin. Kapag ang buhay ay nagtatapos, ang bituin ay bumabagsak at nawawala. Dagdag pa ng albularyo na malapit na umanong bumagsak ang bituin yon. Gayunpaman pilit yung hindi pinaniwalaan ni Jet kaya sinabi ng matanda na huwag katakutan ang kamatayan. Sa Bebop nagising si Jet at nagulat ito nang makita niyang bumalik na si Spike. Habang kumakain ay nagkwento si Spike tungkol sa isang pusa na ilang beses na na-reincarnate at napunta sa iba't ibang tagapag-alaga. Isang araw, nakalaya na ang pusa sa lansangan at doon ito nakakilala ng kanyang kapareha. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, matapos mamatay ang babaeng pusa ay tumanggi ng mabuhay muli ang pusa matapos mamatay ang kanyang kapareha. Pagkatapos ng kwento, natawa na lang ang dalawa at doon sinabi ni Spike kay Jet na patay na si Julia. Habang paalis na si Spike, tinutukan siya ni Faye ng baril at ipinaalala ang tungkol sa sinabi noon ni Spike na hindi na mahalaga ang nakaraan, gayong siya naman ang nakakulong sa sarili niyang nakaraan. Lumapit si Spike kay Faye at sinabing tingnan siya sa mata, sinabi nito na ang nakikita ng isa niyang mata ay nakaraan at ang isa naman ay ang kasalukuyan. Pagkatapos ay naglakad na paalis si Spike upang hanapin ang sarili, at habang naglalakad ito ay nagpaputok si Faye ng paulit-ulit sa kisame ngunit hindi natinag at hindi na lumingon papabalik si Spike. Mag-isang sinalakay ni Spike ang longga ng Red Dragon na siyang pumatay sa mga natitirang gwardya. Lumitaw si Shin upang tulungan si Spike at sinabi nito ang kinaroroonan ni Vicious ngunit nabaril ito at napatay.
Doon ipinakiusap ni Shi na tapusin ni Spike si Vicious, ngunit nang narating ni Spike ang silid ng tuktok ay nagkaroon ng isang malakas na pagsabog. Tumayo si Vicious at sinabing siya lang ang papatay kay Spike, bagay na sinabi rin ni Spike. Nagsimulang maglaban ang dalawa, si Spike gamit ang kanyang pistol at si Vicious gamit ang kanyang espada. Sa huli, binaril ni Spike si Vicious na siyang ikinamatay nito. Pagkatapos ay bumaba na ang sugatang si Spike hanggang sa matamba na ito sa hagdan. Sa huling pagkakataon ay ipinakita ang mukha ng nakahandusay na si Spike na nakapikit ang mga mata.